nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. General Torre, ano yan? Napakalakas yan kahit nasabihin mo na siya ay 55 years old na. Na maganda pa ang katawan niya. Saka merong mga iniinom yun ng mga energy drink na talagang nagpapalakas sa kanya. Kasi kilala ko yung kaibigan ko yan eh. Kaya ako ay nag-worry na baka masobrahan niya ng bugbog si Baste. At hindi naman tama, hindi naman dapat na magkaroon talaga ng serious physical injury dyan sa mouth na yan. Kundi, kasi ako, at saka kahit si General Torre, he looks at this as a fundraising event lang. And then, hindi naman talaga yung seryosong boxing. Mukha naman hindi naman natutuloy dahil na nag-impose si Mayor Baste ng isang impossible condition na requiring all the elected officials to undergo hindi mo naman pwede pilitin yung mga yan. Kasi nga, impossible condition naman yan. Unang-una, we cannot invade the privacy of these public officials more so that they were elected. Sasabihin sa amin yan, at kahit presidente ka ng Pilipinas, hindi mo kami pwede utusan na magpa-drug test dahil it's a violation of their privacy, a violation of human rights. So, impossible talaga yung condition. So, halata na hindi naman talaga seryoso itong si Mayor Baste na ituloy yung kanyang paghamon. Tinanggap nga agad ni General Torre. Ang tawag ko dyan kay General Torre, General Astig yan. Kaya hindi yan uurok sa mga hamon-hamon na ganyan. Baka kasi siyempre pag natin ka na sa ring, baka makalimutan mo na yung pagiging gentleman mo at ang magiging ang instinct ng boxer is to inflict damage to your opponent. Baka mamaya makalimutan niya na this is just a sport na tinanggap lang niya yung pag-aamon. Baka naman masaktan niya ng gusto si Baste. Kaya sabi ko, he might get carried away. Instinct yan pag nandiyan ka sa ring, nasa tamang lugar At ang naghamon naman ay si Mayor Baste. Walang kabog-kabog, basta na lang siya naghamon. Siyempre, ito naman si General Torre, hindi mo naman niya pwedeng sabihin na duwag sa isang hamon. Kaya, tinanggap niya yung hamon. Ang kagandahan dito ay naisipan niya agad to turn that passing match into a positive event. Magkaroon ng fundraising para maibigay natin doon sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. At una-una, hindi naman si General Nick Torre nag-start. Sino ba nagamon? Di siyempre, if that will become a president and if that will become a trend, ang nag-umpisa niyan ay Duterte, hindi hindi si General Torre. Well, hindi ko ina-expect na gano'n dahil ba't ka naman maghahamon kung hindi mo pala gagawin? Di nagyayabang ka lang. Ngayon, kung lalo pa mag-i-impose ka ng mga impossible conditions, kagaya nun, to subject all the elected officials under the BBM administration to undergo their follicle drug test, talaga imposible yun. Kung halimbawa, ang mga kondisyon na binigay niya, halimbawa yung something which is possible or doable, like for example, General Torre will use a lighter glove. That's right. At kay Baste, pwede pa yung mga ganon na halimbawa may advantage yung mga partida na tinatawag, pero yung ganon, mga impossible conditions, doon mo makikita na talagang hindi naman talaga seryoso.